Magandang umaga sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang pinagkaloob na pagpapala sa atin. At sa mga oras na ito, tayo na po ay dadako sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita na makikita sa aklat ng In Heavenly Places. It's March 6, entitled Sweet Communion with Our Savior. Sa 1 John 1 verse 3, that which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So mapapansin natin dito na ating nakita at narinig na diniklarar ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak upang meron tayong pakikipag-ugnayan sa kanila at pakikipag-usap at pwede natin silang samahan o makipag-cooperate po tayo sa kanilang gagawin para sa atin. It is our privilege to taste the sweetness of communion with a crucified and risen Savior. But in order for this to be, self must be surrendered to God. Self-indulgence means that Christ is not followed in self-denial and cross-bearing. So, sa bawat panahon na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng pribilehiyo na lasapin ang matamis na pakikiusap sa ating o pakikipag-usap, pakikipagsama, pakikipagkasundo sa ating tagapagligtas. At kinakailangan na sa pamamagitan nito ay ating ipagkakaloob ang ating sarili sa ating Panginoon at ang ating mga sarili ay mamamatay at tayo ay mabubuhay kay Kristo. Mapapansin din natin na kung tayo ititingin sa ating Panginoon, makaka-convert po ang ating mga ambitions, ang ating mga feelings, ang ating mga mind through the holy thoughts, mga kapatid. When self strives for the highest place, the spiritual perceptions become dim. The eyes are turned from Christ to the poor picture of self. We cannot afford to become separated from Christ. We must keep looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, tayo ay kinakailangan may pagsisikap sa ating mga sarili upang makamit natin ang pinakamataas na standard sa ating buhay. At titingnan natin bilang mga kamanggagawa ng Panginoon, tingnan natin ang ating mga sarili. I-research natin, saliksikin natin ang ating mga puso kung nandun pa ba tayo sa ating pananampalataya. At ang ating mga puso kung lumayo na ba sa Kanya. At titingnan din natin ang ating spiritual na buhay kung ito ba ay lumalabo na. At ang ating mga mata, pagsikapin natin na tumingin kay Kristo. At bawasan natin yung pagtingin sa ating mga sarili. Dahil kapag si Kristo na ang nagnananahan sa ating mga puso at pinayagan na natin siyang kumilos sa atin, hindi na po tayo mag-iisip sa ating mga sariling kagustuhan. At hindi na tayo iisip pa sa mga bagay na ating pinagnanasa noon dahil patay na nga tayo. At tayo ay marirealize natin na napakamakasalanan, na nangangailangan ng tagapagligtas. At kinakailangan tayong mas tumingin, mas lumapit sa ating Panginoong Hesus upang may pagbabago tayo sa ating buhay. It is as we commune with Christ that precious, holy light shines into our souls, until every chamber is lighted up and we become bright lights in the world, reflecting to others the glory of Christ. We are to keep Christ before us as the example of perfection. So, sa ating pakikipag-usap sa ating Panginoong Hesus, ang bawat presko, banal na katotohanan ay magliliwanag sa ating mga kaluluwa hanggang sa maging kagaya tayo sa Kanya, mga kapatid. At ang mundo ay maliliwanagan sa Kanyang kaluwalhatian. At mapapansin din natin na magiging katulad kay Kristo ang lahat ng mga taong titingin sa Kanya, sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. Kinakailangan na panatilihin nating tingnan ang ating great example upang tayo ay maging perpekto sa Kanyang harapan. Communion with God is the life of the soul. It is not a something which we can interpret, a something which we can clothe with beautiful words, but which does not give us the genuine experience that makes our words of real value. Communion with God gives us a daily experience that does indeed make our joy full. So, sa ating pakikipag-usap sa Diyos,
ang ating buhay at ang ating kaluluwa ay mapupuno ng kagalakan. At hindi natin ito may explain yung kagalakan na ito. Mafe-feel natin yung kakaibang kagalakan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hindi lamang ito na parang balabal na sinuot mo lamang, kundi hindi ito maitatago, kundi may papakita ito sa ating mga gawa. Ang kagandahan ng kabutihan, ng kaluwalhatian ng ating Panginoon kapag ating natikman, ang ating mga salita ay magiging kagaya ng ating Panginoon, magiging matamis sa pandinig ng mga tao, at magbibigay din ito ng napakamabisang experience or napakatapat na experience na magpupunyagi sa ating mga sarili. Lalabanan natin ang ating mga sarili at magkakaroon tayo ng tagumpay nito. At ang mga salita na ating nilalabas sa ating mga bibig ay magbibigay ng katotohanan, magbibigay ng malaking value, pakinabang sa mga nakikinig. Sa ating pakikipag-ugnayan araw-araw sa ating Panginoon, sa ating Diyos, ay makaka-experience tayo ng mga bagay na magbibigay kaluwalhatian sa Kanya. At sa mga taong na ating nasasalamuha, nagbibigay din ito ng kagalakan, nagbibigay ng encourage sa mga nakakakinig. Those who have this union with Christ will declare it in spirit and word and work. Profession is nothing unless in word and work, good fruit is manifest. Unity, fellowship with one another, and with Christ. This is the fruit born in every branch of the living vine. The cleansed soul, born again, has a clear, distinct testimony to bear. So sa ating pagkikisama kay Kristo, madideklarar natin sa ating espiritu, sa ating mga salita at sa ating mga gawa ang propesyon ng ating Panginoon, na kung saan magiging walang silbi ang ating karangalan unless yung ating mga salita at ating mga gawa ay magpapakita ng mga mabubuting bunga, mga mabubuting gawa. Sa pamamagitan din sa ating pakikisama sa bawat isa sa atin at sa kay Kristo. Kasi gusto ng Panginoon, meron tayong pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, mag-encourage tayo sa isa't isa, magpatibayan tayo ng ating mga pananampalataya, at tayo'y makakatanggap ng pagpapala at magbibigay din ng bunga ng pananampalataya. Ang ating mga gawang katanggap-tanggap sa ating Panginoon. At ito yung sinasabi ng Panginoon na kapag may bunga tayong maipapakita sa lahat ng ating mga gagawin, ay ito yung nagsisimbolo ng buhay na puno na nakaugat kay Kristo. Ang ating kaluluwa ay malilinisan, na the more tayong mas lumalapit sa Kanya, mas makikilala pa natin siya, at tayo'y mabubuhay or maipapanganak araw-araw, maipapanganak muli dyan sa Kanya. At very clear na malalaman natin, ito yung mga bagay na dapat nating maangkin, yung mga testimonya kung paano tayo lumakad na kasama si Kristo. Ito yung dapat nating maangkin at mapanagumpayan. To know God is, in the scriptural sense of the term, to be one with Him in heart and mind, having an experimental knowledge of Him, holding reverential communion with Him as the Redeemer. Only through sincere obedience can this communion be obtained. So sa pagkikilala sa Diyos, ito yung kinakailangan nating malaman, basahin ng mabuti, ma-adapt sa ating buhay ang bawat liwanag na ating nalalaman, at nagbibigay ito ng kagalakan sa mga tao na tayo, ang ating mga puso't isipan ay kaisa ni Kristo. Dahil tayo gagamitin sa Kanyang gawain upang magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa Kanya. At kinakailangan din nating panghawakan ang Kanyang mga pangako at ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya, sa ating tagapagligtas. At ang tangi lamang ng pag-asa, yung mga taong sinsiro sa pagsunod. Ito lamang yung tanging pag-asa, o ito lamang sila ang makakatanggap ng pakikipag-usap sa Panginoon. Kasi nga kung hindi tayo sincere, mga kapatid, magsasawa po tayo. Kaya kung tayo ay tapat sa Panginoon, ihingi po natin ito sa Kanya, na maging tapat tayo sa Kanya. Ihingi po natin sa Kanya yung pagsunod na hindi nagrereklamo. Dahil sa pamamagitan nito, mas tatamis ang ating lakad, mas mai-improve pa natin ang ating spiritual na buhay na kasama ang Diyos. Following Christ's example of unselfish service, trusting like little children in His merits, and obeying His commands, we shall receive the approval of God,
Christ will abide in our hearts and our influence will be fragrant with His righteousness. So napakaganda po ang pangako ng Panginoon kasi nga sa pamamagitan ng kanyang ehemplo, kapag tayo susunod na may katapatan, na may pakumbabang puso, na serbisyo, nagtitiwala tayo sa ating Panginoon kagaya ng isang bata na nagtitiwala sa kanyang magulang, na sundin ang lahat ng kanyang mga utos na walang pagrereklamo, tayo tatanggap na maging katanggap-tanggap sa Diyos. Tayo tatanggap ng pagpapala at magiging katanggap-tanggap din ang ating pagsiserve sa Kanya. Dahil si Kristo ang mananahan sa ating mga puso at makaka-impluwensya ito ng mga magaganda at mabubuting bagay sa mga tao. Dahil sa kanyang katwiran, nananahan ang Panginoon sa ating buhay at sa pamamagitan niya, makakagawa tayo ng mga bagay na nagbibigay kaluwalhatian at tangi lamang kalooban ng Diyos ang ating susundin. So sa ating pag-aaral ngayong umaga, very clear po na sinasabi sa atin na kapag tayo lalakad na kasama ang Panginoon, kapag tayo ay nakikipag-ugnayan sa Kanya, ang lahat ng ating mga salita, sa ating mga gawa, magta-transform yan kahit hindi siya on the spot kasi nga nasa process po yung sanctification. Ginastify na po tayo ng Panginoon nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang kinakailangan lamang natin na tanggapin siya bilang ating personal na tagapagligtas, lakaran ang kanyang mga prinsipyo, ang kanyang mga liwanag na kanyang, dahil siya ang ating great example. Siya ang ating good example. So kinakailangan na sa ating paglakad na kasama ang Diyos, isipin nating mabuting na magiging matamis ang ating mga experience kapag tayo ay palaging nakaugnay sa ating tagapagligtas. Kasi bibigyan niya tayo ng puspos na biyaya, pagpapala at mga bagay na magagamit sa pagbibigay kaluwalhatian sa Kanya. Dahil nga sa ating sarili wala po tayong magagawa. Si Kristo lamang ang ating pag-asa upang makagawa kung ano ang kalooban ng Kanyang Ama. So muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless po sa ating lahat.